Okay, so mabilisang review lang para dito sa Samsung Galaxy A55 5G. Last year nakabili tayo ng Galaxy A54 kaya lang hindi natin nagawa ng review at sayang kasi isa pala yon sa mga pinakamabentang Android phones globally nung 2023. So this time, hindi na natin palalagpasin itong A55. Maganda ba? Sulit? Ano yung mga pros and cons? Pag-uusapan natin after ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Kung naghahanap ka ng power bank na swak sa bulsa pero at the same time, yung hindi chipipay at galing din sa popular brand, check mo tong 10,000 mAh power bank ng Ugreen. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung portability. Para sa ganitong capacity, maliit at magaan lang to at andyan pa rin yung solid na build. Para sa ports, meron tayong isang USB Type-A na may max output of 22.5 watts at isang Type-C hanggang 20 watts. So kaya nitong i-charge hanggang 60% yung iPhone 15 natin in just 30 minutes. Mahigit 2 beses din pwedeng mapuno ang iPhone 15 dito dahil nga sa 10,000 mAh power cell at meron din silang feature dito na bago lang sa akin. Meron silang low current charging mode na mas magandang magamit natin kapag nagcha-charge tayo ng mga accessories like smartwatch and earbuds. Of course, meron pa rin tayong LED indicator para i-check yung remaining power. May charging protection features para kampante tayo habang nagcha-charge. At ang pinakamaganda pa, may sale sila sa May 5 sa Shopee at Lazada. Alam nyo naman na isa sa mga pinagkakatiwalaan kong brands ang Ugreen. So click nyo lang yung link dyan sa description, tapos gamitin nyo yung code na UGRE441 upon checkout para makuha nyo to ng mas mura. Again, maraming salamat sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so unahin muna ulit natin yung design. Very satisfied ako sa design at build ng phone na to kasi parang flagship na rin talaga. Glass back, Gorilla Glass Victus Plus protection sa display, may brushed aluminum frames na ang lakas maka-premium, may official IP67 dust and water resistance, so almost same na rin sa IP68 ng mga flagship phones. At pagdating sa itsura, kamukhang-kamukha lang din ng Samsung Galaxy S24 at hindi basta-basta mapapansin yung difference. Meron tayong 3 color options, navy, lilac at eto naman yung ice blue na most of the time, kulay white sa paningin ko. Nagiging light blue lang at a certain angle. Hindi rin naman sobrang bigat, sakto lang. So overall, premium tignan, premium hawakan, kaya halos wala akong marereklamo sa design at build at ganun din pagdating sa display. Bali, meron tayo ditong 6.6-inch Super AMOLED display with 120Hz refresh rate at Full HD Plus na resolution. Excellent contrast ratio, deep blacks and bright whites, great viewing angles, at tulad ng inaasahan sa isang Samsung phone, syempre andyan din yung punchy and vibrant na colors. Magandang panoorin ng videos, of course, naka Widevine L1 para sa Full HD playback natin sa Netflix. At unlike sa Galaxy A35 5G na nireview natin last time, meron na rin tayo ditong HDR support for Netflix. Yung speakers, malakas at klaro. Dual speakers yan at mas maganda yung tunog kumpara sa karamihan ng mga mid-range phones na nasubukan ko. So in terms of media consumption or watching videos, mapatao man yan or anime, siguradong busog yung mga mata nyo dito. Sa social media and home screen navigation, very smooth din yung experience since hanggang 120Hz na nga yung refresh rate. Wala tayong 90Hz option sa refresh rate settings kung sakaling ginagamit nyo yun. Though good news naman kasi mabilis lang din yung pagbaba nito sa 60Hz kapag wala nang nangyayari sa screen. In terms of brightness, hanggang 1000 nits yung peak. So, hindi na rin kasing taas ng ibang mga Chinese brand na phones na umaabot ng hanggang 1800 nits. Pero sa aktual na paggamit ko, nung sinubukan ko na outdoors, hindi naman naging problema sa akin yung outdoor visibility. Maayos ko pa rin nakikita yung screen kahit na may sikat ng araw. Yung in-display fingerprint scanner, hindi kasing bilis ng mga flagships ng Samsung. Saktong bilis lang at sa testing ko, hindi naman pumapalya. So, ang hindi ko lang gaanong nagustuhan ay yung medyo makapal pa na side bezels. Hindi naman siya deal breaker at hindi naman big deal kung tatanungin ako. Pero, syempre, sa almost 25K na presyo, mas maganda sana kung mas manipis pa. Now, kung nanonood ka pa rin, for sure gusto mo nang malaman yung performance or yung kayang gawin nito. So, para sa chipset, gamit ng Samsung dito yung Exynos 1480 chip na mas malakas na kumpara sa Exynos 1380 ng Samsung Galaxy A54 last year. Based on a 4nm process, mamaya pag-uusapan natin yung power efficiency. Tapos para naman sa RAM at storage, meron tayong 8GB of physical memory at 256GB of internal storage na thankfully UFS 3.1 na rin, unlike sa A35 na UFS 2.2 lang. So mas mabilis na rin yung loading times
dito at meron na nga rin pala tong micro SD card slot na isa ring plus para sa akin. Para sa software, naka-latest One UI 6.1 based on Android 14 na rin tayo. Again, sinabi ko na rin naman to sa review ko ng A35 5G. Sobrang solid ng software ng Samsung. Hindi lang dahil very user-friendly yung interface, kundi dahil na rin sa solid na software support. 4 na Android upgrades at 5 years of security patches yung pangako nila. Yung ibang mid-range 2 to 3 years lang, yung iba hindi pa makapangako sa atin kung meron bang update o wala. So, isa talaga to sa mga babayaran natin sa Samsung. Kung ikaw yung tao na taon talaga bago magpalit ng phone at gusto mo nagpangmatagalan, dapat mo talagang i-consider ang mga Samsung phones. Well, ngayon pa lang sasabihin ko na mas pricey ito kumpara sa iba, pero mas maiiwasan naman natin yung mga problema at sakit sa ulo like boot loop, dead boot, at kung ano-ano pang software issues. Hindi ko sinasabing perfect, pero maganda kasi ang record ng Samsung sa software updates. And also for security, meron din tayo ditong Samsung Knox Vault, so mas secure din yung mga passwords and biometrics natin. Now, in terms of actual performance, ang Tutu benchmark score natin ay more than 700K, so definitely a good performing phone. Hindi nga lang talaga ito yung tipo na flagship level. Tulad ng makukuha natin sa Poco X6 Pro na nakafocus talaga sa performance. So, para sa mga everyday apps natin, swabe yung experience. Social media, productivity apps, banking apps, mga Netflix at YouTube. Sa mga casual users, hindi kayo makukulangan sa performance. Ang makukulangan dito ay yung mga hardcore gamers na naglalaro ng mga graphic-intensive games. Sa magaan na game like Mobile Legends, yan, walang problema. Okay naman dyan, kahit isagad yung settings, mahigit 100 FPS yung kayang ibigay, at kapag may mga matinding clash, pinakamababa ko nang nakita yung 70 FPS. Still, hindi pa rin bumababa ng 60, so wala akong problema dito. Ngayon, nung sinubukan ko naman ang Genshin Impact at highest preset, 60 FPS limit, kaya tayong bigyan ito ng around 30 to 40 FPS. 20 plus kapag buhos na yung skills. So, playable, yes, pero mas maganda kung ibababa pa natin sa medium or low yung settings para sa mas stable na frame rates. At para din hindi gaanong mag-init yung phone kasi, yes, nag-iinit pa rin itong Exynos 1480. Siguro nga hindi na kasing lala ng mga dating Exynos chipsets pero hindi pa rin ganong kaganda yung thermals for gaming. Kahit sa 120 FPS mode ng Mobile Legends, lumalagpas na tayo ng 40 degrees Celsius. Ganon din sa Genshin Impact, so definitely not for gamers na magdamagan kung maglaro. Sa battery and charging naman, meron tayong 5,000 mAh cell at 25-watt charging combo. More than 13 hours din yung nakuha nitong screen on time sa PC Mark battery test, which is not bad at all. Hindi man siya yung super kunat na battery tulad nung sa Vivo V30 Pro 5G, mas lamang pa rin naman kumpara sa ibang kakompetensya like the Poco X6 Pro and the Redmi Note 13 Pro Plus 5G. All-day battery life pa rin yan for most people. Yung charging nga lang ang medyo olats para sa akin since may ilang mga phones na rin sa ganitong price na umaabot na ng 120 watts. Dito, stuck pa rin tayo sa 25-watt charging at base sa personal na experience ko, medyo matagal din kasing mag-charge ang S24 Ultra at iPhone 15 Pro, makakasanayan mo rin naman yung around 1.5 hours na charging time. Para din kasi yan sa proteksyon ng battery natin para maiwasan ng battery degradation. But still, magpakatotoo tayo dito, nice to have pa rin sana yung mas mabilis na charging speed para kung sakali na may mga pagkakataon na nagmamadali tayo, pwedeng saglitin lang natin yung charging ng phone. So, again, medyo kapos tayo sa charging speed, pero buti na lang, hindi tayo kapos sa camera performance. Meron tayong 50 megapixel main camera with OIS, 12 megapixel ultra-wide, 5 megapixel macro, at 32 megapixels na front-facing cam. Yung main camera natin same lang din talaga sa camera na ginamit sa last year's Galaxy A54. So kung may improvements man, sa software side lang. At dito, makikita natin na sharp and detailed yung karamihan sa mga photos. Of course, Samsung style, punchy yung colors, at tamang tingkad lang din para magmukhang mas maganda at maging kapansin-pansin yung itsura. Wala tayong dedicated telephoto cam, so digital zoom lang tayo. At sa 2x zoom, makikita na rin kaagad natin yung pagbaba ng quality, lalo na in terms of sharpness. So make sure na lang din na may proper lighting para mas maganda yung kuha.
Yung ultra-wide naman, pasadong-pasado rin sa akin. I mean, of course, hindi siya kasing ganda ng kuha sa main camera, but still, kung ikukumpara natin sa ultra-wide cam ng ibang mga phones na kakompetensya nito, solid yung mga photos na kuha dito. Tapos, eto naman yung mga selfies namin at maganda rin. Di hamak na mas maganda kumpara sa selfie cam ng mga Xiaomi at Poco phones sa ganitong price. Sharp and detailed, tapos may pagka-natural din yung timpla ng kulay. Kung mahilig kang mag-selfie, isa to sa mga phones na dapat mong i-consider. Tsaka hanggang 4K na rin kasi yung video recording dito, so magagamit mo rin for vlogging. Sa main camera, hanggang 4K 30fps lang tayo. Unfortunately, walang 60fps, pero nagustuhan ko rin yung kuha dito. Punchy yung colors, good dynamic range, at mabisa rin yung stabilization. Hindi maalog yung kuha kahit handheld lang at naglalakad tayo. So again, pwedeng gamitin ng mga starting vloggers natin dyan. At pwede nga rin pala ang 4K recording gamit ang ultra-wide cam kung sakaling kailangan nyo. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Samsung Galaxy A55 5G. Again, hanggang 4K 30fps tayo dito. Walang 60fps pero okay lang yon para sa presyo. Medyo makipot din yung framing kung mapapansin nyo. Sagad na yung braso ko pero halos ulo ko lang yung sakop. Pero okay lang din kasi meron tayong EIS or Electronic Image Stabilization. So kung mapapansin nyo, hindi rin masyadong maalog yung kuha. At sa nakikita ko dito, mukhang maganda rin yung quality. May details akong nakikita sa mukha ko. Sharp din naman yung kulay, maganda rin, natural looks. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Tingin ko, mas lamang talaga to sa Redmi Note 13 Pro Plus. Other features bago tayo magtapos, yung haptic feedback ay slightly better than the Galaxy A35 but hindi pa rin sobrang ganda at hindi pa rin pang flagship level. May Wi-Fi 6, maganda yung signal sa lugar namin, may support na rin sa eSIM at wala rin akong naging problema sa video calls ng Messenger. Okay, so available na itong Samsung Galaxy A55 5G online at pati na rin sa mga physical stores ng Samsung. At ang presyo ay 24,990 pesos. Yung sa akin sa Lazada ko binili para may mga vouchers at freebies. So nakuha ko lang to for 22,180 pesos with free Samsung Galaxy Buds FE at free 25-watt charger. Ilalagay ko na lang din yung link sa description at click nyo na lang yan para makuha nyo rin at a discounted price. Pros and cons, tapos bigay ko na rin yung recommendations ko para sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Unang-una syempre, yung magandang camera performance. Magandang display, solid sounding speakers, good battery life, premium build and design, at syempre yung excellent software ng Samsung. Para naman sa mga cons at mga bagay na pwede pang i-improve. Yung side bezels, again, hindi naman big deal sa akin. Mas maganda lang talaga sana kung mas manipis pa. Charging speed, siguro oras na rin para gawing 45 watts instead of 25. Sa 25K na presyo, sana 12 gigs na rin yung RAM instead of 8. Tsaka yung thermals. Yes, hindi na siya kasing init ng mga dating Exynos chipsets, pero konting push pa, konting improvements pa para kung sakaling gagamitin for long gaming sessions, hindi mag-iinit ng sobra. Pero kahit na medyo piniga natin to sa cons, diretso ko pa rin masasabi sa inyo na magandang phone to. Hindi para sa lahat ng tao, obviously. Definitely not for gamers. Mas okay ang Poco X6 Pro kung performance ang pinakahabol mo. So, may re-recommend ko to sa mga tao na una, naghahanap ng magandang camera performance under 25K. Lalo na pagdating sa selfies kasi yung iba, like for example, the Redmi Note 13 Pro Plus, maganda rin naman yung main camera. Pero talong-talo dito pagdating sa selfies. Dito sa A55, parehong goods yung camera sa harap at likod. Tapos, pareho na rin may 4K video recording. Kaya, mas babagay din sa mga gustong mag-vlog. At syempre, marerecommend ko rin to sa mga casual users lang na gusto ng reliable na phone. Medyo pricey, yes, but again, 5 years yung software support ng Samsung dito. So, medyo mahal pero magagamit naman natin ng mas matagal. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung link kung saan kayo pwedeng makabili. Kung nakatulong at nagustuhan nyo tong video, subscribe. Comment nyo na rin yung honest opinion nyo para dito. Pag-usapan natin. Para sa review ko ng Poco X6 Pro, click nyo lang to. At para sa mas mura na A35 5G, click nyo lang tong video na to.